Hello, good morning. Kasama ko ngayon yung aking baby. And nandito kami Paranaque. And Monday morning. So, ayun. Grabe. Late kami ng 10 minutes and considered as ano na yun, taken time na yun. So, ayun. Late kami ng 10 minutes. Gano'n kami kaaga nung huli. Ngayon naman yung late namin kasi napasarap ang tulog ko. And ito nga pala yung sa mga nagtatanong na mami about sa developmental pedia ni Sid. And ang developmental pedia po ni Sid, ang name po ay Jenaline D. Aguila. Wait lang pala. And ito po yung mga ano niya, mga sineservice niya na lugar. Ayan. Screenshot nyo na lang po mga moms kung malapit kayo dyan. And ito. Ayan. Ito po yung contact number niya. Pag nagpa-appointment po kayo. Regarding nga pala sa update ni Sid nitong ating developmental pedia assessment niya. Natuwa naman ako sa kanya kasi before wala siyang comprehension. Tapos hindi rin talaga siya nakakasagot, no. Pero nung in-assessment siya, ang bilis niyang magtumingin sa at sumagot, lalo na sa may mga images. Tinatanong siya, nakakasagot na siya agad doon. Sobrang bilis lang, parang ganun lang, tas okay na. So na-amaze naman ako dun sa anak ko na yon. Tapos yung sa hearing niya, parang binabasahan siya tapos hindi niya tinitingnan. So nakikinig lang siya at na-question siya ni Doc kung ano yung story ng sinasabi niya. Tapos nakakasagot naman siya. Pero guys, dahil nandun kami lahat, so distracted na naman siya. So sa first lang ni Doc, doon siya nakakasagot, first, second. Pero pag pang mga third or mga kung ano pa yung madadagdag ni Doc, wala na naman siyang masasabi kasi nadidistract na siya nung panahon. So hindi na siya nakikinig. So ayun. So yun yung mga niya. And hirap pa rin siya sa math. Nagbago kasi yung parang niya, turo sa math. So parang struggle na naman siya. Though nasagot naman niya yung math doon. Kaso nga lang yung level kasi hindi siya mabilis. Pang 6 years old yung mathematics niya. Yung spelling niya din pang 6 years old. So guys, kasi yung si kuya ngayon ay 8, magna-9 na rin siya ng September. So ayan, 6 years old yung level ng niya, ng spelling niya. And sa listening comprehension pala 6 to 7 years old. So pwede na rin naman. Hindi ko kailangan maging syempre kung mayroon tayong special child, no, nandun na tayo sa point na parang okay lang lahat, basta mairaos niya lang yung mga ganong bagay. So parang naliles yung ating pride, parang ganon na okay na yan anak, ginalingan mo na kahit hindi siya sobrang galing, pero ang sasabihin mo, okay na yan anak, you're so good, ginalingan mo dyan, diba? Parang ganon. Pero sa mga normal kids, mga nanay na may normal kids and very competitive, hindi rin naman natin sila masisisi kasi syempre mas prouder sila kapag yung kids nila ay talaga namang above all, parang gano'n. So tayong mga may autism kids, nako-consider natin yung mga kakayahan nila na parang wala namang kasi nun to, sobrang hirap para sa kanila, and na-reach nila yung ganong punto ng buhay nila, which is normal lang sa lahat, pero sa kanila hindi talaga kasi normal yun. At na-reach nila yun, siyempre sobrang saya na rin natin, diba? Kasi ang hirap diba? Parang sobrang marami nating pinagdadaanan pagdating sa mga ganitong bagay. So,
Ganon. Hindi lang siya kasi pinaparaise lang natin everyday. Kailangan pa natin ng mga therapy para lang talaga mag-grow pa sila and ma-reach nila yung level ng parang normal na buhay. So, ayun na nga. So, meron kaming slot ng OT dito din. Kaso nga lang, ang hirap kasi dito lang oras. Kasi may sarado. So, nagpapa-adjust ako ng time. Ewan ko lang kung mapipigyan ako ng slot. Kasi yun talaga yung need niya. May OT siya and speech. So, ang kinoconsider ko lang, yung OT kasi, and it's speech, dapat ano talaga yan sila. So, parang tawag nito, united talaga sila as one. So, since mayroon siyang OT dito, sana mabigyan ako ng time na akma dito sa lugar na to kasi nagsasarado eh. Sarado ng 9 sarado pa siya ng 9 AM. So yun na nga. So yun guys, i-screenshot nyo lang po yung ating yung details ni doktora and mag ano na po kayo guys, kung malapit kayo dyan, magpa-appointment na po kayo agad kasi ngayon sobrang dami talaga, as in sobrang daming nakapila sa kanya. So ang next assessment po namin kay Sid ay 1 year next year, sorry. So next year po yung assessment namin sa kanya, which is parang okay kasi parang nag-improve siya doon kasi malalaman mo din kasi kapag kakailangan ng update agad-agad. Mga halimbawa, yung last time kasi kay Sid 6 months after 6 months kailangan niya i-check ulit. So ngayon okay siya kasi after a year na namin siya ipupunta doon ulit. So yun lang guys, sana wala akong nakalimutan, no? So, ayun. Sana na-screenshot nyo na. And, yun lang. Bye for now. Sama-sama ko yung anak ko. And, magulo siya. Ay, hindi naman siya sobrang gulo pala. So, nagbabasa lang naman siya. Bye! See you next time. God bless us all guys. And, sana yung mga pinagdadaanan natin regarding sa ating kids ay ma-lighten up pa, kumbaga, kasi alam na ng mga autism mom yan. Bye bye.